Hindi sanay si Lyra May Dacumos na magmakaawa. Kung tutuusin, kahit kailan ayaw niyang marinig ang sarili niyang boses na naminginig sa harap ng ibang tao. Pero ngayong gabing iyon, habang sumasayad ang malamig na hangin sa basang buhok niya at kumakapit ang putik sa laylayan ng lumang palda, wala na siyang pagpipilian kundi hawakan ang kamay ng kapatid niyang si Bambi at yakapin ng mahigpit si Nono na naninginig sa lagnat. Sa isang gilid ng kalsada ng barangay San Isidro, nakapotong ang 2 sakong ng damit at isang karton na may mga gamit nilang hindi pa tuluyang nahuhulog sa bangin ng kahirapan. Mga lumang notebook, isang derosaryo at isang litrato ng lalaking naka-uniform pang construction, ang tatay nilang si Rogelio. "Ate," mahinang tawag ni Bambi. Pilit pinapakalma ang bata nilang kapatid. Baka may masisilungan pa tayo sa may waiting shed?" Tumingala si Lyra sa gabing halos walang bituin. Ang mga ilaw ng malalayong bahay ay parang mga mata na nakapikit. Nariyan pero ayaw tumingin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa mundo na hindi ito fair. Pero natutunan niyang ang sigaw ay hindi tumitigil sa gutom at hindi nagpapagaling sa may sakit. "Dun muna," sagot niya, pilit buo ang boses. "Hawak ka kay Nono, ako ang magdadala nitong sako." Habang binubuhat niya ang sako, dumulas ang paan niya sa putik. Muntik siyang maupo pero naagapan niya. Ilang hakbang pa lang kay parang pumapalo ang sakit sa balikat niya, hindi lang sa bigat ng sako, kundi sa bigat ng responsibilidad. Kung may tatanungin kung kailan nagsimula ang lahat, sasabihin ni Lyra noong namatay si Tay Rogelio. Isang umaga, lumabas ang ama nilang masaya. May baon na pandesal, may halik sa noo ni Lyra, may biro kay Bambi, may tapik sa ulo ni Nono. "Pagkasweldo, bibili tayo ng bagong tsinelas," sabi pa nito. Parang sigurado siyang may bukas pa. Pero kagabihan, dumating ang balita. Aksidente sa site. Nahulog ang bakal. Walang sapat na harness, sabi ng mga kasamahan. Tinakpan nila ang bangkay ng tatay niya ng lumang trapal at doon naputol ang kislap sa buhay nilang magkakapatid. Pagkatapos nun, parang domino ang lahat. Na-stroke ang ina nilang si Amparo sa sobrang stress. Naging mabigat ang galaw at mabagal ang pananalita nito. Naubos ang konting ipon sa gamot at therapy. Ang inuupahan nilang maliit na bahay, pinipilit nilang bayaran hanggang kaya. Hanggang isang araw, tumayo sa pintuan ang lalaking hindi nila kilala, pero kilala ang tono. Singil. Si Dencio Madriaga, ang tinatawag sa barangay na taga-singil. Nakapolo shirt na tikwas ang kwerlyo, may alahas sa kamay at may ngiting hindi mo alam kung biro o banta. "Lyra May, di ba?" sabi noon. "Ito lang yan, utang ng tatay mo. Utang nyo na ngayon." Wala po kaming ganon." Nanginginig na sagot ni Lyra, nakatayo sa harap ng nanay niyang nakaupo lang sa silyang plastik, hirap magsalita. "Huwag mo kong paaasahin," sagot ni Dencio. "Basta, may araw ka lang. Kung wala, kukunin natin yung mga gamit nyo. O baka mas masakit pa." Kahit anong pakiusap ni Lyra, kahit anong pangakong magtatrabaho siya, hindi tumigil ang pananakot. At dahil sa takot na maapektuhan pa ang mga kapatid, mas pinili niyang umalis. Baka sakaling makahanap siya ng trabaho sa bayan. Baka sakaling may matutulungan siya. Kaya ngayong gabing kasama niya sina Bambi at Nono, lumakad sila papunta sa tanging lugar na alam niyang may trabaho at may mga taong may kaya. Ang mansyon ng Valderrama. Hindi niya alam kung paano siya napadpad doon sa totoo lang. Parang hinila siya ng pag-asa kahit manipis sa direksyong iyon. At habang lumalapit sila, lumalakas ang ilaw ng mga poste na parang mga sundalong nakabantay. Ang bakod mataas, ang gate bakal. Sa loob may mga puno na parang hindi kailanman naranasan ng alikabok. "Ate, dito ba?
Bulong ni Bambi. Baka paalisin tayo. Subukan natin, sagot niya. Wala na tayong iba. Tumigil sila sa harap ng gate. May maliit na guardhouse sa gilid. Ilang segundo pa may lalaking lumabas. Matanda na pero matikas. Nakasuot ng lumang uniforme ng gwardya, may dalang flashlight. Si Mang Ramil Suyo. Sino kayo? Tanong nito, matalimang mata. Ang boses parang sanay humarang ng mga problema. Kuya, Mang, pasensya na po, sabing mahina ni Lira. Naghahanap lang po ako ng trabaho. Kahit ano po, kahit tagalaba, tagalinis. May dala lang po akong mga kapatid. Pinatingin ni Mang Ramil ang flashlight sa mga bata. Tumigil ang ilaw sa mukha ni Nono na maputla at sa pigi ni Bambi na may bahid ng putik. Napataas ang kilay niya. 11:00 na, sabi nito. Hindi ito evacuation center. Umalis na kayo. Naramdaman ni Lira na parang sinampal siya ng hangin. Tumigas ang lalamunan niya. Pero hindi siya umatras. Hindi ngayon. Please po, sabi niya. May sakit po ang bunso ko. Wala po kaming matutuluyan. Kahit sa may silong lang po. Kahit sa labas. Basta po, wag lang sa kalsada. Saglit na natahimik si Mang Ramil. Tumingin ito sa loob ng gate. Parang may iniisip. Parang may takot na hindi niya maipaliwanag. Tapos bumuntong hininga. Sandali, sabi nito. Sabay hawak sa intercom. Narinig ni Lira ang mahinang boses sa kabilang linya. Hindi niya maintindihan pero halatang may tinatawag. Maya-maya, may narinig silang malalakas na hakbang sa loob. Bumukas ang maliit na pinto sa gate at lumabas ang isang lalaking naka-long sleeves na itim. Tuwid ang tindig, malinis ang buhok. Hindi siya mukhang artista, mas mukhang taong sanay magdesisyon sa isang tingin. Trabaho? Tanong ni Severo. Diretso ang mata kay Lira. Walang pasikot-sikot. Walang kumusta. Opo, sagot ni Lira. Pilit hindi lumulunok ng halata. Kahit ano po. Kahit maglinis, maglaba, mag-igib. Basta po, makakain lang kami. Tumingin si Severo kay ng mga kapatid niya. Tumigil ang mata nito kay Nono na nakasandal sa tuhod ni Bambi. Naninginig. Saglit na nagbago ang mukha ni Severo. Hindi mo masasabing awa, pero parang may kumurot sa loob. Bakit kayo nandito sa oras na to? Talong niya. Hindi na kaya ni Lira na mag-ipon ng sakit sa dibdib. Lumabas ang salita ng parang pumutok ang pader. Wala na po kaming bahay. Patay na po ang tatay namin. Na-stroke ang nanay. May naniningil ng utang na hindi naman namin alam. Pinapaalis na po kami sa inuupahan. Wala na po akong malapitan. Tahimik ang gate. Kahit ang mga kuliglig parang tumigil. Ano pangalan mo? Tanong ni Severo. Lira May Dacumus po. Edad? 10. School? Hindi na nakapagpatuloy. Tumingin si Severo kay Mang Ramil. May tumatawag na social worker dito dati, di ba? Opo sir, yung sa munisipyo. Tumanggo si Severo, parang may iniisip na mabilis niyang binubuo. Tapos bumaling siya kay Lira. Hindi kita papasukin sa loob. Sabi nito, malamig, parang pinutol ang hininga ni Lira. Nang hina ang balikat ni Lira. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw. Pero bago pa man siya tuluyang gumuho, itinuloy ni Severo ang sinabi. Pero hindi kita hahayaang matulog sa kalsada sa harap ng property ko. Napasingin si Lira. Sir, Ramil, tawagan ni Severo. Yung Junvic, yung hardinero. Opo sir, at si Corazon, sabihin mo magdala ng kumot at gamot. Yung bata mukhang nilalagnat. Naglaki ang mata ni Mang Ramil. Sir, sa loob po ba? Hindi, putol ni Severo. Sa labas. Sa isang kislap mata, parang bumalik ang lamig sa boses nito. Tumingin siya sa bakod. Sa labas nito, sa espasyong lupa at damo. Magpapatayo tayo ng kubo. Dito, sa labas ng bakod. Maliit lang, matibay, may bubong, may ilaw kung kaya. Napatakip si Lira ng bibig niya. Sir, kubo po. Temporary, hanggang maayos ang papeles at matulungan kayo ng social services. Kung gusto mong magtrabaho, saka natin pag-usapan yan sa umaga.
Pero ngayon, kailangan nyo ng masisilungan. Hindi alam ni Lira kung dapat ba siyang magpasalamat o masaktan. Kubo sa labas. Parang sinasabing tutulungan ka pero huwag kang lalapit. Parang bibigyan ka ng espasyo pero hindi ka bibigyan ng dignidad na pumasok. Pero nang makita niyang nangangatog si Nono, nang marinig niyang umuubos si Bambi, wala na siyang karapatang maging mapili. Maraming salamat po, sabi ni Lira, yumuko. Kahit po Kubo, salamat po. Hindi sumagot si Severo. Tumingin lang siya kay Lira na parang may sinusukat. Hindi katawan, kundi tibay. Pagkatapos, lumingon siya sa loob ng gate at naglakad pabalik na parang walang nangyari. Pero bago tuluyang magsara ang maliit na pinto, narinig ni Lira ang huling bili ni Severo, mababa pero malinaw. Siguraduhin mong ligtas ang mga kapatid mo. Yan ang una. Lahat ng iba, saka na. Sa dilim ng gabing iyon, habang naghahanda ang mga taong hindi niya kilala, si Junvic Barrios na paparating, si Miss Corazon Pineda na magdadala ng kumot at ang bakod na naghihiwalay sa kanila, na pagtatanto ni Lira na ang kubo ay hindi lang bubong. Ito ang simula ng buhay na kailangan niyang ipaglaban kahit nasa labas pa siya ng lahat. Hindi agad nakatulog si Lira May Dacumos ng gabing iyon kahit may kumot na ipinahiram ni Miss Corazon Pineda at may mainit na lugaw na inilapag ni Junvic Barrios sa isang maliit na plastik na mesa na natiling gising ang utak ni Lira, parang may kulog na paikot-ikot sa loob ng dibdib niya. Ang bakod ng mansyon matayog sa dilim, parang paalala na kahit may bubong na sila, nasa labas pa rin sila ng mundo ng mga may karapatan. Sa loob ng kubong bagong gawa, mababa ang kisame, amoy bagong yero at kahoy, humihilik si Nono pero may bahagyang ungol tuwing tataas ang lagnat. Si Bambi naman, nakaupo sa tabi ng bunso, hawak-hawak ang noo nito na parang takot mawala sa kanya ang init. Ate, bulong ni Bambi. Totoo ba to? Parang nananaginip ako. Hindi agad sumagat si Lira. Tumingin siya sa maliit na bintana kung saan kita ang ilaw ng guardhouse at ang anino ni Mang Ramil Suyo na nag-iikot. Sa bawat hakbang ng matandang gwardya, naririnig ni Lira ang tunog ng sapatas nito sa graba. Isang tunog na may babala. Bantay sarado. Totoo, sabi niya sa wakas. Pero hindi ibig sabihin ligtas na tayo. Bakit? Tanong ni Bambi. Pilit hindi umiiyak. May bubong na eh. May pagkain. May mga mata. Sabi ni Lira, at may mga taong ayaw nating nandito. Parang sinagot siya ng hangin. Sa di kalayuan, may dumaan na kotse. Sa salamin, may sumilip na mukha. Tapos nagpatay sindi ng headlights. Isang segundo lang, pero sapat na maramdaman ni Lira na sila ay parang exhibit. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, ginising sila ng mahinang katok ng pinto ng kubo. Pagbukas ni Lira, si Miss Corazon ang bumungad. Nakapulupot ang shawl, may dalang plastic bag na gamot at thermos na may mainit na tubig. Babae ha, sabi nito. Sinabi ni Sir Severo, painumin agad yung bata, lagnat yan. Maraming salamat po, sagot ni Lira, yumukok. Kasensya na po sa abala. Umiling si Miss Corazon, parang nasasaktan sa salitang abala. Hindi kayo abala, tao kayo. Tumingin ito sa loob at ngumiti kay Bambi. Ikaw Bambi, di ba? Kamusta si Nono? Mainit pa rin po, sagot ni Bambi. Pero nakatulog na siya. May kilala akong doktor, si Dr. Selma Iñiguez. Sa public hospital siya, pero minsan dito siya dumadaan na may senior dito sa loob na pinapacheck up. Saglit siyang tumingin sa bakod, parang hindi ayaw marinig ng iba. Tatawagin ko mamaya, basta huwag kayong matakot. Hindi pa man nakakabawi sa kabutihan ng panigbaro iyon, may malakas na tawag sa guardhouse. Lira May! Boses ni Mang Ramil, matigas. Dito ka! Lumabas si Lira, sumunod sa graba hanggang guardhouse. Doon siya sinalubong ni Mang Ramil na naka-cross arms kasama ang security na mas bata, si Kiko Alonso, may habak na logbook. Makinig ka, sabi ni Mang Ramil. Huwag kang lalapit sa gate kung walang dahilan. Huwag kang tatambay dito na parang pag-aari mo ang lugar. Ang kubo na yan, utos lang ni Sir Severo. Hindi ibig sabihin may karapatan kayo. Opo, mahinang sagot ni Lira, pinipigilan ng pride.
Gusto ko lang pong magpasalamat at magtanong kung may trabaho po ba talaga. Sumingit si Kiko. May schedule yan. Sabi ni Sir, umaga lang pwedeng pag-usapan. Hindi ngayon. At kung papasok ka, may escort ka. Hindi ako magnanakaw. Biglang lumabas ang boses ni Lira. Pero agad siyang kumalma. Pasensya na po. Nasa isip ko lang po, gusto kong kumita. Tumingin si Mang Ramil. Mas tumigas ang muka. Mas mabuti. Kasi may mga taong maghihintay na madulas ka. Hindi niya ipinaliwanag kung sino ang mga taong iyon, pero naramdaman ni Lira ang bigat. Hindi lang pala seguridad sa lugar ang problema. May seguridad din sa reputasyon. Nang bumalik si Lira sa kubo, naroon si Junvic Barrios, nakasombrero, may dalang 2 pirasong hollow blocks at martilyo. Dagdagan ko lang yung ilalim, sabi niya, para di pasukin ng tubig pag umulan. Malambot ang lupa dito. Salamat Kuya Jun, sagot ni Lira. Hindi ko alam paano magbabayad. Bayad? Natawa si Junvic. Kung gusto mong magbayad, magpakatatag ka. Yun lang. Pagdating ng tanghali, may dumating na kotse sa loob ng gate. Kita ni Lira mula sa kubo ang paglabas ng isang babaeng elegante. Naka-white dress, sunglasses, at may kasama pang mas batang babae na parang sekretary. Lumingon-lingon ng babae, tila inamoy ang hangin. Tapos napatingin sa kubo na parang may nakita siyang dumi sa sapatos. Sinong nasa labas? Tanong ng babae. Malakas ang boses kahit malayo. Narinig ni Lira dahil bukas ang gate sa sandali. Ramil, ano yan? Ma'am, sagot ni Mang Ramil, halatang alanganin. Utos po ni Sir Severo. Temporary shelter. Temporary? Inulit ng babae. Severo, seryoso ka? May squatter sa harap ng mansyon mo? Doon unang naramdaman ni Lira ang init ng kahihiyan. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki na tinatawag nilang bilyonaryo, pero narinig niya ang boses ni Severo Valderrama mula sa loob. Mababa, kontrolado, parang yelo. Maris, sabi ni Severo, huwag ka nang makialam. Hindi ako makikialam? Sigaw ng babae. Si Maris Avelino nga base sa bulong-bulong ni Junvic. Alam mo ba ang sasabihin ng mga tao? Alam mo ba ang effect sa events, sa donors, sa mga partner? May sumingit na boses ng mas batang babae, si Tasha Quintanar, PA ni Maris. Ma'am, baka po pwedeng… Hindi, putol ni Maris. Severo, hindi ako pupunta dito para makita to. Kung gusto mong mag-hero, magtayo ka ng shelter sa kabilang bayan, hindi sa harap ng bahay mo. Maya-maya, nagsara ang gate at nawala ang ingay. Pero ang words ay nanatili. Parang usok na kumapit sa balat ni Lira. Squatter. Dumi. Effect. Naupo si Lira sa maliit na upuan sa labas ng kubo. Pinipigilan ng luha. Lumapit si Bambi at umupo sa tabi niya. Ate, bulong ni Bambi. Umalis na tayo. Nakahihiya. Huwag, sagot ni Lira. Kung aalis tayo ngayon, babalik lang tayo sa kalsada. At si Nono, hindi niya kaya. Bumiyahe ang oras. Pagsapit ng hapon, dumating si Attorney Nadine Quiloma. Nakapang office attire, may dalang folder. Hindi siya lumapit sa kubo agad. Dumaan muna siya sa guardhouse. Pero nang pansin ni Lira na tumingin ito sa kubo at tila may gustong sabihin, lumapit siya sa pagitan ng distansya ng bakod. Ma'am Attorney, tanong ni Lira nang nag-aalinlangan. Kayo po ba yung legal officer dito? Tumigil si Nadine, tumingin sa kanyang diretsyo, walang pangmamaliit. Oo, ikaw si Lira, di ba? Opo. May lumalabas na usapan, sabi ni Nadine. Hindi ko alam kung sino ang nag-uumpisa, pero may nagpipicture sa inyo. Hindi normal yun. Mag-ingat ka. Nanamig si Lira. Sino po? Hindi ko pa masyadong masigurado, pero kung may magtangkang magbanta, huwag kang papatol. Isulat mo, itala mo, at kung kaya mo, kuhanan mo rin ng ebidensya. Kasi minsan, hindi lang chismis ang kalaban. May pera ang chismis. Pagkalipas ng 2 araw, unti-unting bumuti si Nono sa gamot. Dinala siya ni Miss Corazon at ni Junvic sa public hospital,
gamit ang lumang multicab ng staff at doon nila nakilala si Doktora Selma Inieguez, isang babaeng nasa late 30s, mabilis magsalita pero malambot ang kamay. Pinakinggan nito ang dibdib ni Nono, sinilip ang lalamunan at tumingin kay Lira. Gutom at pagod. Sabi ni Dr. Selma, hindi lang lagnat to, kailangan nyo ng regular na kain at pahinga. Gagawin ko po, sagot ni Lira. Kahit anong trabaho po, Doc, para... Una, putol ni Dr. Selma, tumingin sa mata niya. Hindi ka hihingi ng tawad sa pagiging mahirap. Pangalawa, hindi ka mag-isa. May mga tao pa rin na marunong tumingin. Habang pauwi sila, dumaan sila sa gate ng mansyon. Sa gilid ng kalsada, may dalawang lalaki na hindi taga roon. Nakamotor, nakakap, nakatingin sa kubo. Nang makita ni Lira, mabilis itong nagbaba ng visor. Kilala mo yon? Bulong ni Junvic. Umiling si Lira pero kumabog ang dibdib niya. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Nono, may narinig silang kaluskos sa labas. Sumilip si Lira sa bintana at nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa dilim. May hawak na cellphone, kinukuna ng litrato ang kubo. Biglang bumukas ang pinto ng guardhouse. Si Kiko Alonzo ang sumugod, flashlight ang hawak. "Hoy!" sigaw ni Kiko. "Anong ginagawa mo dyan?" Tumakbo ang lalaki palayo, sumakay sa motor na nakaabang. Umandar ang motor, iniwan ang alikabok at kaba. Nang lumabas si Lira, nanginginig ang kamay niya. "Kuya Kiko," sabi niya, "bakit may kumukuha ng litrato sa amin?" Tumanggo si Kiko, pailing-iling, halatang inis. "May mga taong gusto gawing issue to, lalabas sa social media, sa tabloids kung saan-saan. Baka para siraan si Sir, baka para siraan kayo." "Pero bakit kami?" tanong ni Lira. "Wala kaming ginagawa." Mula sa loob ng gate, may aninong lumitaw, si Severo. Hindi siya lumabas, pero naroon siya sa liwanag ng porch, nakatingin sa kanila na parang nakikinig kahit hindi nagsasalita. Sandaling nagtagpo ang mata ni Lira at sa unang pagkakataon, hindi yelo ang nakita niya sa mukha ng bilyonaryo, kundi isang uri ng pagod. Parang taong sanay lumaban, pero ngayon lang napagtanto na may ibang nadadamay. "Kiko?" sabi ni Severo, mababa pero matalim. "Doblehin ang bantay at bukas tatawagan natin si Mia Serrano." Tumingin si Severo kay Lira, sandali lang, bago siya tumalikod. At si Lira, kahit nanginginig pa, naunawaan niya, ang kubo ay hindi na lang simpleng silungan. Isa na itong target, at kung target na sila, kailangan niyang matutong lumaban, hindi sa sigaw, kundi sa talino, sa tibay, at sa pagpiling hindi gumuho kahit bantay sirado ang mundo sa paligid niya. Doble na ang ikot ni Kiko Alonzo sa tapat ng gate kinabukasan. Kahit hindi sinasabi, ramdam ni Lira May Dakumos ang pagbabago sa hangin. Parang mas maraming matang nakatutok, mas maraming bulong na kumakapit sa bakod. Ang kubo nilang dating simpleng silungan lang, ngayon ay parang nakapaskil na karatula. Tignan niyo sila, husgahan niyo sila. Sa loob mahimbing pa rin si Nono pero hindi na kasing init ang noo. Si Bambi naman ay nag-aayos ng lumang notebook na parang may gustong balikan. Pag-aaral, pangarap, normal na buhay. "Ate," sabi ni Bambi habang nagtatali ng buhok. "Kapag okay na si Nono, babalik ako sa school." Napangiti si Lira kahit pagod. "Babalik ka," sagot niya, "kahit anong mangyari." At sa mismong umagang iyon, dumating ang taong binanggit ni Severo, si Mia Serrano, social worker mula munisipyo. Payat, mabilis kumilos, may dalang clipboard at backpack, halatang sanay sa mga kwentong mabibigat. "Hi Lira," batiin ni Mia. "Ako si Mia, tinawagan ako ni..." Saglit siyang nag-alitubi, tumingin sa loob ng gate. "Ni Mr. Valderrama." "Kumusta kayo?" "Buhay pa," sagot ni Lira, pilit tumatawa. "Yun na muna." "Sige, umpisahan natin sa basic. Birth certificates, school records, medical assistance ni Nanay Amparo, at kung paano tayo makakakuha ng scholarship kay Bambi." "May scholarship po ba?" Nabuntong hininga si Bambi. "Akala ko, tapos na." "Hindi pa tapos yan," sagot ni Mia. "Basta kumpleto ang requirements at tuloy-tuloy ang attendance.
At si Nono, kailangan nating i-enroll sa public school. May kilala akong principal. Habang nakikinig si Lyra, parang may unti-unting lumuluwag sa dibdib niya. Hindi pala lahat kailangang ilaban mag-isa. Pero sa gilid ng pag-asa, nariyan pa rin ang takot. Yung lalaking kumuha ng litrato, yung motor na umalis, yung salitang squatter. Na kumapit sa balat. May problema po, biglang sabi ni Lyra. May mga taong kumukuha ng litrato sa amin. Tumakbo kagabi. Nag-iba ang tingin ni Mia. Kung ganun, mas kailangan nating ayusin ang papel nyo. Sagot niya. Mas madali kayong ipitin kapag walang formal status. Pero don't worry, tutulungan ko kayo. Sa hapon, dinala ni Mia si Bambi sa munisipyo para sa initial assessment. Naiwan si Lyra sa kubo kasama si Nono. Si Miss Corazon Pineda ang dumaan at nagdala ng tinapay at gatas. May balita, sabi ni Miss Corazon. May mga bisita si Sir Severo, yung mga taga-accounting daw. May problema po ba? Tanong ni Lyra kahit ayaw niyang makialam. Huminga ng malalim si Miss Corazon. May issue sa kumpanya. Narinig ko sa kusina, may nagsasabing may nawawalang pera. Tapos ang pangalan ni Sir, pinapasok. Nanlaki ang mata ni Lyra. Paano po nangyari? Hindi ko alam, sagot ni Miss Corazon. Pero kapag ganyan ni Ha, lumalabas ang mga buitre. Parang sinagot ang sinabi ng matanda, nang bandang dapit hapon ay dumating sa labas ng gate si Dencio Madriaga. Nakamotor, may kasamang isa pang lalaki. Saktong palabas si Bambi mula sa munisipyo kasama ni Mia, kaya nakita agad siya ni Lyra nang lumapit ito sa kubo na walang hiya. Oh, ayan, sabi ni Denso, kunwaring naaawa. Nasa magandang lugar na pala kayo. Kumusta ang buhay squatters sa tapat ng mansyon? Sumikip ang dibdib ni Lyra. Lumabas siya, tumayo sa harap ng kubo, nakapulupot ang mga kamay niya sa sarili para hindi manginig. Anong kailangan mo? Tanong niya. Sinabi ko na sa'yo, wala kaming pera. Nako, sagot ni Dencio, kunwaring naaawa. Hindi naman pera agad. Pwede namang usapan. Tumingin siya sa bakod, tapos bumalik ang mata kay Lyra. Sabihin mo kay Severo Valderrama, may problema siya sa pangalan niya ngayon, di ba? Maraming issue. Hindi ko alam sinasabi mo, sagot ni Lyra, tense. Wala akong kinalaman sa kanya. Tss, sabi ni Denso, low chuckle. Wala kang kinalaman? Pero nandyan ka sa harap ng bahay niya. Kita ng buong barangay. Alam mo, Lyra, madali kang gawing kwento. Madali kang gawing dahilan. Lumapit si Mia, tumayo sa tabi ni Lyra. Hawak ang clipboard. Sir, sabi ni Mia, social worker ako. Kung may concern ka, legal process ang sundin mo, hindi pananakot. Napatingin si Dencio kay Mia na inis. Ah, may resback na. Sige, gusto niyo legal? Legal tayo. Bumaling siya kay Lyra. Basta tandaan mo, may utang kayo. At kung hindi pera, may ibang bayad. Tumalikod si Dencio, sumakay sa motor. Pero bago umalis, sinadya niyang ilakas ang boses. Squatter sa tapat ng mansyon. Ayos yan. Nang mawala ang alikabok ng motor, naupo si Lyra sa maliit na hakbang ng kubo. Nanginginig. Si Bambi. Ate, natatakot ako. Hinawakan ng kamay ni Lyra ang kapatid. Ako rin, bulong niya. Pero hindi tayo bibigay. Kinagabihan, tumawag si Mia kay Lyra. May contact ako, sabi ni Mia sa phone. Urgent. Si Sir Alden Rigor, teacher sa public school, tumutulong sa mga batang kailangang bumalik sa pag-aaral. Bukas, dadalhin natin si Nono para ma-assess. Salamat, sagot ni Lyra. Salamat talaga. Pero habang nag-uusap sila, napansin ni Lyra ang liwanag sa loob ng gate. May mga taong nagmamadali, may kotse na dumating. At sa pagdungon niya, nakita niya si Vince Calderon, CFO ng kumpanya, kasama ang auditor na Rhea Montelebano. Formal ang suot, may hawak na mga folders. Sa porch, naroon si Severo, nakasandal sa haligi, parang lumalaban sa sariling pagod.
Hindi sinasadya ni Lira pero lumapit siya sa bakod. Hindi para makialam, kundi dahil naramdaman niyang ang problemang pumipilibot sa kubo ay konektado sa problemang pumipilibot mismo sa bahay. Narinig niya ang boses ni Vince. "Sir, lumalabas sa audit trail na may transfer na galing isang dummy vendor. Pina-approve sa ilalim ng pangalan niyo. Hindi ako pinipirmahan ng ganyan." Sagot ni Severo, mababa pero may tigas. "Sino ang may access?" Sumagot si Rhea, "May inside leak. At sir, may mga taong nag-aabang nang na sumabog ito. Kasama na roon si Gideon Kwan." Parang may dumaan na malamig sa likod ni Lira. Gideon Kwan. Narinig na niya ang pangalan sa bulong ni Kiko. Rival. Kalaban. Sa sobrang bigat ng narinig, hindi napansin ni Lira na may papalapit na tao sa loob ng gate. Si Attorney Nadine Quilioma iyon. Lumabas sa maliit na pinto, tumingin kay Lira na parang may desisyong dala. "Lira," tawag ni Nadine. "May oras ka?" Napatayo si Lira agad. "Opo." Lumapit si Nadine sa bakod, hindi lumalampas, pero sapat na marinig. "May demand letter na darating," sabi niya. "Galing sa kampo ni Gideon. Target nila ang kubo." Nanlaki ang mata ni Lira. "Bakit po? Bakit kami?" "Hindi kayo ang tunay na target," sagot ni Nadine. "Si Severo, pero kayo ang pinakamadaling tamaan." Napahawak si Lira sa bakod, parang nangihina. "Anong gagawin namin?" "Sabi ko sa'yo dati, itala mo lahat. At kung may mangyari, huwag kang mag-react sa galit. Kailangan natin ng maayos na hakbang." "Ma'am," singit ni Lira, "kung ipapagido ba nila ang kubo, saan kami pupunta?" Napatingin si Nadine sa loob, tapos bumalik ang mata kay Lira. "Hindi ko alam," amin niya. "Pero may isang bagay akong sigurado. Kapag natakot ka at umalis ka agad, panalo sila. Kaya huminga siya ng malalim. Kailangan mong magdesisyon, hindi lang bilang taong tinulungan, kundi bilang taong marunong lumaban para sa sarili." Kinagabihan habang pinapatulog ni Lira si Nono at pinakikinggan ang mahinang paghinga nito, bumalik sa isip niya ang huling sinabi ni Severo noong unang gabi. "Siguraduhin mong ligtas ang mga kapatid mo. Yan ang una. Lahat ng iba, saka na." Pero ngayon, parang dumating na ang lahat ng iba. Hindi na lang gutom at sakit, hindi na lang kubo. May mga taong gustong gawing sandata ang kahirapan nila para sirain ang ibang tao at sila ang nasa gitna. Sa labas, dumaan si Kiko Alonso. Mas mabilis ang hakbang, may dalang flashlight. Sa malayo, may motor na paulit-ulit na bumabalik, parang naghahanap ng pagkakataon. At si Lira sa tahimik na kubo sa labas ng bakod, nakapikit sandali at bumulong sa sarili. "Hindi ako dekorasyon ng kwento nyo. Hindi kami." Bukas, kailangan niyang humarap sa mundo na mas mapanganib kaysa ulan at kalsada. Mundo ng papeles, chismis, pera at kapangyarihan. At sa mundong iyon, isang araw lang ang pagitan ng pagiging biktima at pagiging taong pipili ng sariling direksyon. Sa loob ng gate, narinig niya ang boses ni Severo, mahinang utos kay Kiko. "Doble ng bantay at bantayan niyo ang kubo." Hindi niya alam kung proteksyon ba iyon o paraan para ipaalala na may kapangyarihan pa rin ng may-ari ng bakod. Pero ang mas malinaw, hindi na siya pwedeng manatiling pasahero sa sariling buhay. Kinabukasan, dumating si Mia Serrano kasama si Sir Alden Rigor, isang gulo na simple lang ang suot, naka-backpack at may dalang forms. Si Nono, kahit medyo mahina pa, ay nakaupo sa maliit na monoblock sa labas ng kubo. Hawak ang lapis na parang bagong sandata. "Hi Nono," bati ni Sir Alden. "Mahilig ka ba sa drawing?" Tumanggo siya. "Opo, pero minsan wala kaming papel." Ngumiti si Sir Alden at inilabas ang ilang bond papers. "Ayan, sa school maraming papel, pero mas mahalaga, maraming taong tutulong sa'yo para matuto." Napapikit si Lira sandali. Relieved. Hindi siya umiiyak, pinipigilan niya, pero ramdam niya ang konting liwanag na lumulusot sa pagitan ng mga problema. Sa susunod na mga linggo, unti-unting umayos ang takbo ng buhay nila. Hindi biglaan, hindi parang milagro, kundi parang hagdan na paakyat. Maliit ang hakbang, pero totoong umaangat.
Si Bambi ay nakabalik sa school sa tulong ng scholarship na inayos ni Mia. Si Nono ay na-enroll sa public school at naging paborito ni Sir Alden dahil sa sipag. Si Lyra naman, kahit hindi pa regular, ay pinapapasok minsan sa umaga para maglinis ng porch at maglaba ng ilang linen. Palaging may escort, palaging may bantay, pero trabaho pa rin iyon. Konting pera, konting dignidad. At sa loob ng mansyon, naroon ang ibang mundong hindi niya dapat pasukin. Ang mundo ng mga meeting, audit at pangalan na kayang wasakin ng isang pirma. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa labas ng gate area, narinig niya ang boses ni Vince Calderon at Rhea Montelibano sa porch. Hindi niya sinasadya, pero malinaw ang usapan. "Sir," sabi ni Vince, tight. "May press inquiry na. Lumalabas na yung issue sa dummy vendor." Sumagot si Severo, mababa pero matalim. "Hayaan mo silang magtanong. Hindi ako maglalabas ng statement na walang hawak na ebidensya." "Pero kung mauunahan tayo ni Gideon," singit ni Rhea, urgent. "Gagawin niyang public scandal to at kasama sa narrative, yung kubo." Napatigil si Lyra sa pagwawalis, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok niya. Kaya pala may kumukuha ng litrato, kaya pala may motor. Hindi lang sila pinagtitripan, ginagamit sila. Sa mismong linggong iyon, dumating ang balita na kinatatakutan ni Attorney Nadine Quiloma. May dumating na papel sa guardhouse, isang demand letter, may pirma ng abogado ng kampo ni Gideon Kwan. Hindi ito direkta sa kamay ni Lyra, pero narinig niyang binasa ni Nadine sa loob habang nakatayo si Severo. Walang emosyon ng mukha. "Illegal structure," sabi ni Nadine, controlled. Claim nila, right of way, at may banta ng demolition kung hindi aalisin sa loob ng ilang araw. "Ganun ba?" sagot si Severo, cold. "Hindi naman nila problema ang right of way. Problema nila ang imahe ko." "Sir," sabi ni Nadine, serious, "kung lalaban tayo, kailangan nating maging maingat. Kasi gagawin nilang halimbawa to at kasama si Lyra at mga kapatid niya ang nasa gitna." Hindi na napigilan ni Lyra ang sarili, lumapit siya sa bakod, humawak sa bakal. "Ma'am Nadine, sir," nanginginig ang boses niya, shaky. "Kailangan po ba naming umalis?" Lumapit si Nadine sa maliit na pinto at bumukas ito. Hindi pa rin siya pinapapasok, pero lumapit siya sa distansyang maririnig. "Hindi pa," sagot ni Nadine. "Pero may posibilidad, Lyra. Kaya kailangan nating maghanda." "Paano kami maghahanda?" tanong ni Lyra, desperate. "Saang paghahanda? Wala kaming pera, wala kaming lupa." Saglit na tumingin si Nadine kay Severo. Si Severo nananatiling tahimik pero may pagbabago sa pangane, parang may pinipigil na init. Sa wakas, nagsalita siya kay Lyra, mababa, direkta. "Hindi kita iiwan. Pero hindi ibig sabihin papasukin ko kayo sa loob." Parang tinamaan si Lyra sa dibdib. Hindi niya alam kung pasasalamat o sakit ang dapat naramdaman. Doon nagsimula ang mas matinding araw-araw. Dumami ang usisero, dumami ang dumaraang sasakyan na mabagal ang takbo sa tapat ng kubo. Minsan, may narinig si Lyra na bulbong ng kapitbahay sa kabilang lote, si Luz Viminda Kalupitan, kilalang tsismosa. "Ayan na, sabi ko na nga eh. Pampaawa, tingnan mo, mayaman na, may pakubo pa. Ewan ko ba sa bilyonaryo, mahilig sa drama." Isang araw naman, habang papunta si Bambi sa school, may sumulpot na grupo ng tricycle drivers na pinamumunuan ni Bruno Ilyaya, kilalang maangas sa terminal. "Oy, bata, sabihin mo sa ate mo, huwag siyang magpanggap diyan. Nasa mansyon na siya, pero ayaw umalis sa labas para mapansin." Napatigil si Bambi, nanginginig, pero lumapit si Sir Alden na saktong dumadaan rin. "Tama na," sabi ni Sir Alden. "Mga bata yan. Kung may problema kayo, huwag sa bata." Hindi sumagot si Bruno, pero umiling at dumura sa lupa. At si Bambi pag-uwi, teary. "Ate, parang kasalanan natin na buhay tayo." Hinawakan ni Lyra ang mukha ng kapatid, pinahid ang luha. "Hindi kasalanan," sabi niya. "Pero may mga taong ginagawang kasalanan ng kahirapan, kaya dapat umangat tayo." At umangat nga sila, kahit mabagal.
Sa tulong ni Mia, nakakuha si Lira ng pagkakataong mag-training bilang caregiver sa isang maliit na klinik sa bayan. Hindi pa siya bayad ng malaki, pero natuto siya. Natuto siyang mag-alaga. Natuto siyang magbasa ng vital signs. Natuto siyang humarap sa pasyente na parang tao, kahit siya mismo, madalas tratuhin na parang problema. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon, at habang dumadaan ang panahon, nagbago rin ang paligid, hindi dahil umalis ang problema, kundi dahil natuto silang hindi na bumigay. Si Severo, meanwhile, mas naging tahimik, mas lumalim ang mga guhit sa mukha niya. Sa loob ng kumpanya, pinatindi niya ang clean-up. Si Vince at Rhea patuloy na kumakalap ng ebidensya. Si Nadine patuloy na sumasalo ng legal na suntok. At sa labas, patuloy ang mga kalaban, lalo na si Gideon na parang buitring paikot-ikot. Hanggang sa isang araw, 5 taon ang lumipas. Hindi iyon biglaang time jump sa pakiramdam ni Lira, dahil bawat araw sa 5 taon ay may sariling sugat at sariling pahid. Pero dumating pa rin ang puntong iyon na parang kulog. Hapon iyon, may mahinang hangin, may amoy ng tuyong damo. Si Lira ay 24 na, mas matatag ang tindig, mas maayos ang buhok, at may simpleng ID lace sa leeg mula sa klinik. Si Bambi, halos graduate na, nagtututor na rin paminsan. Si Nono, mas matangkad na, may backpack na sira sa gilid pero puno ng libro. At si Severo, 47 na, kagagaling lang ng biyahe. Bumaba siya ng sasakyan sa driveway, hawak ang cellphone, halatang pagod. May bumati sa kanya, si Kiko, si Mang Ramil, maging si Miss Corazon. Pero hindi agad siya pumasok sa loob. Sa halip, huminto siya. Tumitig siya sa labas ng bakod, sa lugar kung saan dating nakatayo ang kubong amoy bagong yero at kahoy. At doon, naniging ang buong katawan niya. Dahil ang dating kubo ay hindi na kubo lang. May maliit na pader na pinatibay. May maayos na bubong na hindi na tumutulo. May nakapintang karatala sa harap na gawa ng kahoy. Kubo ng pag-asa, community pantry, plus reading corner. Sa gilid, may maliit na estante ng mga libro. Sa loob, may mga bata. Hindi lang sina Nono, kundi iba pang anak ng kapitbahay, nakaupo sa banig, nagbabasa habang si Bambi ay nagtuturo. May malaking kaldero sa labas, may amoy lugay at tinola. May mga nanay na nakapila, may dalang Tupperware, hindi mukhang nanghihingi, kundi nakikipagkapwa. At sa gitna ng lahat, si Lira, nakangiti habang inaabot ang isang bag ng bigas sa matandang lalaki. Sabay sabi, "Kuya, hati-hati tayo, bukas ulit." Parang hindi makahinga si Severo. Lumapit siya sa bakod, dahan-dahan, parang takot magising sa nakikita. "Sir?" Tawag ni Kiko. "Okay lang po kayo?" Hindi sumagot si Severo. Tumingin lang siya sa kubo na minsan niyang ipinatayo para temporary, para hindi papasukin sa loob, para hindi madamay. Ngayon, ang kubo ang nagiging sentro ng buhay, hindi sa loob ng mansyon, kundi sa labas, kasama ang mga taong dating hinusgahan. At nang sumilip si Severo sa loob, may nakita siyang nakasabit sa dingding na hindi niya inaasahan. Si Rogelio, ama ni Lira, nakauniforme ng construction, may ID na may pangalan ng isang proyekto. Proyektong pamilyarang logo. Proyektong pag-aari ng kumpanya niya noon. Nalaglag ang init sa mukha ni Severo. Parang biglang bumalik ang nakaraan. Ang mga desisyon, ang mga hindi ko alam, ang mga hindi kasalanan. At sa giid ng photo, may maliit na sulathanay. Simple lang. Kung hindi dahil sa kubo, hindi kami babangon. Doon tumigas ang lalamunan ni Severo. At doon rin, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi pera ang nagpapanayig sa tao, kundi ang katotohanang may binubuo sa labas ng bakod na hindi niya kontrolado, pero siya ang pinagmulan. Hindi agad gumalaw si Severo Valderrama matapos mabasa ang sulathanay sa gilid ng framed photo ni Rogelio. Kung hindi dahil sa kubo, hindi kami babangon. Sa loob ng gate, may mga taong naghihintay sa kanya. May meeting, may tawag, may mga numerong kailangang ayusin. Pero sa sandaling iyon, parang humina ang tunog ng mundo. At ang naririnig lang niya ay sariling paghinga na mabigat, putol-putol,
parang binubunot ang hangin mula sa dibdib niya. Sa labas ng bakod, naroon si Lira May Dacumos, abalang-abala sa pamimigay ng lugaw at pagsasaayos ng mga libro sa reading corner. Kapag titingnan mo, parang ordinaryong community pantry lang, pero sa mata ni Severo, iyon ang lugar kung saan bumabalik ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Ilang Rogelio pa ang nawalan ng buhay dahil sa katahimikan ng mga taong may kapangyarihan. Sir, maingat na tawag ni Kiko Alonso. Papasok na po ba kayo? Hindi sumagot si Severo agad. Dahan-dahan siyang humawak sa bakal ng bakod. Hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto niyang maramdaman kung gaano katibay ang pagitan nila. Bakod na minsan niyang ginawang depensa laban sa gulo. Bakod na ngayon ay nagiging simbolo ng hiya. Sa loob ng kubo ng pag-asa, napansin ni Bambi ang anyo ni Severo sa kabilang side. Natigilan siya, tapos lumapit kay Lira. Ate, si Sir Severo, bulong ni Bambi. Tumingin sa foto ni Itay, napalingon si Lira. Nakita niya ang bilyarmaryong nakatayo sa bakod. Nakatulala, parang hindi alam kung tatawid ba o uurong. Lumapit si Lira sa entrance ng kubo. Pinunasan ng kamay sa apron at huminga ng malalim. Hindi na siya yung 19 years old na nanginginig sa ulan. Ngayon may ID siya sa leeg, may sariling ipon kahit maliit, may dignidad na pinaghirapan. Pero kahit ganun, may parte pa rin sa kanya na bumabalik sa unang gabi. Yung pakiramdam na nasa labas ka lang. Lumapit siya sa bakod. Hindi masyadong malapit, sapat lang para magtagpo ang tinginan nila. Sir, bati ni Lira. May kailangan po ba kayo? Hindi siya nag-please. Hindi siya yumuko. Tahimik lang, pero matatag. Tumingin si Severo sa kanya. Matagal. Saka sumalita sa boses na bihirang marinig ng iba. Hindi utos, hindi yelo, kundi pagod na totoo. Yung litrato. Sabi niya. Tatay mo. Tumanggo si Lira. Opo, si Rogelio Dacumos. Bakit nandyan ang ID na yan? Project name. Galing sa kumpanya ko. Humigpit ang panga ni Lira. Hindi siya nagulat. Matagal na niyang alam na may mga bagay na konektado. Lalo na nung narinig niya ang mga bulong sa klinik tungkol sa lumang project accidents. Pero iba pala kapag mismong may-ari ang nagtatanong. Doon siya namatay. Sagot ni Lira. Hindi lang sa pagbagsak ng bakal. Namamatay din ang tao sa kakulangan ng safety. Sa pagtitipid. Sa bahala na. Nanigas ang mukha ni Severo. Parang tinamaan, pero hindi siya umalis. May pangalan ka ba ng nag-handle? Tanong niya. Saglit na tumingin si Lira sa loob, sa framed photo, bago sumagot. Narinig ko noon. Sabi niya, controlled. Si Hector Pujol, contractor. Siya ang binabanggit ng mga kasama ni Itay, tumanggo si Severo. Parang may nabuksang pinto sa isip niya. Nadine? Bulong niya. Hindi kay Lira, kundi sa sarili. Kailangan ko ng Nadine. Sa loob ng gate, mabilis siyang lumingon at tinawag si Kiko. Tawagan mo si Attorney Nadine, ngayon. Opo sir, sagot ni Kiko. Tumakbo sa loob. Bago tuluyang bumalik sa loob, tumingin ulit si Severo kay Lira. Hindi ko alam kung paano ko aayusin to. Hindi sumagot si Lira mabilis. Pinili niyang maging honest, pero hindi desperado. Hindi po pera ang kailangan namin. Sagot ni Lira. Kung iyon ang tanong nyo, ang kailangan namin, huwag nyo kaming gawing dekorasyon para sa konsensya nyo. Kung tutulong kayo, tumulong kayo sa tama. Para sa unang pagkakataon, hindi umalma si Severo. Tumanggo lang siya. Mabigat. Parang tinanggap ang tama. Kinagabihan, nagtipon sa loob ng mansyon sina Severo, Attorney Nadine Quilioma, Vince Calderon at Rhea Montelibano. Hindi alam ni Lira ang buong detalye, pero si Miss Corazon, habang nagdadala ng tinapay sa kubo ng pag-asa, ay may dalang piraso ng balita. May meeting, sir. Bulong ni Miss Corazon. Sir Severo is asking for old records. Luma, mga safety reports noon, at may tatawagan siyang retired engineer. Engineer? Tanong ni Lira. Alert. Oo. Sagot ni Miss Corazon. Si Engineer Pilar Sison daw. Napatigil si Lira. Parang may kumislap na direksyon. Kung may engineer na may alam, may chance na lumabas ang katotohanan. Hindi lang para sa tatay niya, kundi para sa iba pang naagrabyo. Kinabukasan, dumating si Mia Serrano. May dalang mga bagong forms at isang idea. Lira, sabi ni Mia.
Gusto nating gawing legal at formal ang kubo lang pag-asa. Hindi pwedeng palagi lang donation-driven at vulnerable sa reklamo. Paano? Tanong ni Lira. Kausapin natin si Cap Jericho Manalang. Sagot ni Mia. Bagong kapitan siya, mas maayos magtrabaho. At kailangan natin ng permits, barangay resolution at partnership sa health office. Para kapag may gustong magpasara, may papel tayo. Tumanggo si Lira. Sige, lalaban tayo sa papel. Dumating si Cap Jericho Manalang sa kubo ng pag-asa isang hapon, kasama ang ilang barangay staff. Hindi ito yung tipo ng opisyal na puro photo op. Simple lang, nakapolo, may mga mata na hindi maningning sa yabang. Lira, sabi ni Cap Jericho, naririnig ko na tong ginagawa mo. Hindi lang kayo nagpapakain, nagtuturo kayo. Kung aayusin natin ang papel, mas tatagal to. Yun lang gusto namin, tuloy-tuloy. Kasama rin ni Cap Jericho si Dr. Selma Iñiguez, na ngayon ay regular nang dumadalaw tuwing Sabado para mag-check ng mga bata at matatanda. At si Sir Alden Rigor naman ay nagdadala ng lumang libro mula sa faculty room at dinadagdag sa shelves. Habang lumalakas ang kubo ng pag-asa, lalo ring umiingay ang mga kalaban. Isang umaga, may dumaing na sunat mula sa munisipyo. May pirma ni Rowena Dalmasio, isang opisyal na kilalang mahilig magpabagal ng permit kapag may utos sa taas. Nakasaad, for inspection, possible closure due to compliance issues. Napamura si Bruno Ilaya sa terminal. Ayun, sabi ko sa inyo, pa-community ko no, pero illegal, paawa. Sa gilid, si Minda Kalupitan. Nako, mayamang bilyonaryo nga, di mapatigil ang gulo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagkulong si Lira sa hiya. Humarap siya sa mga taong nagmamasid. Hindi ito illegal, sabi niya. At kung may compliance, aayusin namin. Pero hindi nyo pwedeng ipasara ang pagtulong dahil lang sa inggit o utos. Sa loob ng gate, habang nagaganap ang mga ito, gumalaw si Severo. Hindi na siya nagtatago sa katahimikan. Pinuntahan niya si Engineer Pilar Sison, isang matandang babae na matalim magsalita, hindi natatakot sa apelyedo. Sir Valderrama, sabi ni Engineer Pilar, ngayon ka lang magtatanong? Ilang taon na yung mga report na yan? Alam ko. Sagot ni Severo, tiyak, at huli na. Pero gusto kong itama. Kung totoo yan, sagot ni Engineer Pilar, hindi ka lang magbabayad ng pera. Magbabayad ka ng pangalan. Magbabayad ka ng reputasyon. Dahil may mga tao kang babanggain. At babanggain nga. Dumating ang public hearing sa munisipyo. Pinatawag dahil sa reklamo sa permits at dahil sa lumang incident records na muling binubuksan. Naroon sina Lira, Mia, Cap Jericho, Dr. Selma, Sir Alden pati si Attorney Nadine. Naroon din si Rowena Dalmasio, malamig ang ngiti. At sa likod, naroon ang kampo ni Gideon Kwan, may mga taong naka-Amerikana, mga matang walang pakialam sa gutom ng iba. Nang pumasok si Severo sa hearing hall, tumahimik ang bulungan. Hindi ito yung Severo na nakatatago sa bakod. Ito yung Severo na handang tumabo sa harap ng mga tao. Tumayo si Rowena. Formal. Mr. Valderrama, you're here as bilang taong may pananggutan at bilang taong may ebidensya. Naglabas si Attorney Nadine ng folders. Si Vince at Rhea nasa gilid, hawak ang audit trail. Si Engineer Pilar naman naroon rin, handang magsalita. Ang lumang proyekto ay may documented safety violations. Ang kontraktor na si Hector Pudzol nagtipid sa harness at training. May mga report na hindi naaaksyonan. At kung may kasalanan ng sistema, bahagi ako ng sistemang iyon. Nag-alsa ang kilay ng mga tao. May nagbulungan, may nagtaas ng cellphone para mag-video. Sinubukan ng kampo ni Gideon sumingit. Objection! This is irrelevant to the community pantry issue. Hindi irrelevant. Sagot ni Severo, tumingin sa kanila. Hard. Dahil yung kubo sa labas ng bakod ko, naging kwento ninyo para sirain ako. Pero ang kubo rin ang nagbukas ng mata ko kung gaano kadaling gawing basura ang buhay ng mahihirap kapag may pera ang kalaban. Tumingin siya kay Lira. Sandali. Hindi ito tingin ng pagmamay-ari. Tingin ito ng pagkilala.
Hindi ko kayo binibili, dagdag ni Severo. Firm. Hindi ko kayo ginagawang project. Kaya ngayon, sa harap ng lahat, ipinapahayag ko. Ilalaan ko ang lupang iyon bilang legal community lot sa ilalim ng barangay at munisipyo para ang kubo ng pag-asa ay hindi na basta pansamantala. Hindi na siya pwedeng ipasara dahil lang may gustong manira. Napatayo si Bruno Ilaya sa likod. Shocked. Ha? Legal na? Si Minda napanganga. Grabe. Si Rowena Dalmasio halatang naipit. Tumikhim. We will review. Review nyo, sagot ni Severo. Pero may papeles na ako. At kung may mga harang, handa akong ilabas ang lahat. Kasama ang audit trail ng dummy vendors na ginamit para siraan ako. Sa labas ng munisipyo pagkatapos ng hearing, lumapit si Lira kay Severo. Maraming tao, maraming kamera, maraming pwedeng isiping PR move ito. Pero hindi iyon ang nakita ni Lira sa mata niya. Nakita niya ang isang lalaking pagod, pero piniling magbago kahit masakip. Sir, sabi ni Lira, calm. Salamat, pero tandaan nyo, hindi dito nagtatapos. Tumanggo si Severo. Soft. Alam ko, at hindi ko hihilingin na patawarin mo ako agad. Gusto ko lang matutunan kung paano maging tao sa mundong matagal kong tinitignan mula sa likod ng bakod. Huminga si Lira. Mabigat, pero malinaw. Pwede kayong tumulong. Sagot niya. Pero hindi nyo kami pag-aari. At sa unang pagkakataon, hindi nagreklamo si Severo. Hindi nagnumis, hindi nagutos. Tama. Sabi niya, Low, hindi ko kayo pag-aari. Sa gabing iyon, bumalik si Lira sa kubo ng pag-asa. Nagbukas siya ng reading corner, inayos ang mga libro at pinakawalan ang pagod sa isang mahabang buntong hininga. Sa labas ng bakod, may ilaw na mas maliwanag kaysa dati. Hindi dahil sa mansyon, kundi dahil sa komunidad na natutong tumayo. At sa kabilang side ng bakod, si Severo, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog na may bigat pa rin sa dibdib. Pero may direksyong hindi na niya kayang talikuran.